Yan po yung kabaong na ginamit noong 1956 para dalhin po yung mga buto ni Mabini. So, dyan po mismo namatay si Mabini noong May 13, 1903 around 11 p.m. ng gabi sa Nagtahan, Manila. Libingan ni Apolinario Mabini. So, ito po yung... So, before po, malit lang po talaga siya. Yan, kung napansin nyo, kung hindi nyo na ano po, ito, meron tayong mukhang dollar na peso. Dollar. Piso po yan, si Mabini. Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel at nandito ako ngayon sa may Apolinario Mabini Shrine dito sa Tanawan City, Batangas. At ito ang ating papasukin ngayon. Sa likod ng tahimik na lugar na ito, nakatago ang kwento ng isang taong hindi man nakalakad ng matagal pero nag-iwan ng isang napakalaking bakas sa kasaysayan ng ating bayan. Isang utak na naging sandata, isang paninindigang hindi natinag, at isang bayaning pinatunayan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayanan ng katawan, kundi sa tapang ng puso at talas ng isip. Mga kababayan, samahan niyo ako ngayon dito sa Apolinario Mabini Shrine sa Tanawan City, Batangas, ang lugar na nagpapaalala sa atin kung sino si Apolinario Mabini, ang tinaguriang dakilang lumpo, at kung paano niya ginamit ang kanyang talino, paninindigan para sa kalayaan ng Pilipinas. Halina't balikan natin ang kanyang buhay, ang kanyang mga sakripisyo, at ang isang kwentong hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. At ako, si Kim Chimoto, isang content creator na ang hilig lang naman ay tumuklas at maglakbay. At ito ang ating makabuluhang paglalakbay sa Apolinario Mabini Shrine sa Tanawan City, Batangas. Ako po si Maria Reynolds Santiago, ang museum technician po ng Museo ni Apolinario Mabini Tanawan. Ako rin po ay isa sa mga descendant ni Apolinario Mabini, pang 4th generation po tayo. So tara, bisitahin natin ang museo ni Apolinario Mabini. Ayan, so dito po yung mismong libingan ni Apolinario Mabini. Ayan. So kaya ito pong barangay talaga, ito po yung birthplace at final resting place po niya. So nag-open po yung museum natin yung 1956. So before po itong area lang po natin yung museum po. And then yung building po na nakikita natin sa may bandang likod, yan naman po ay inopen noong 2014 kasabay po ng pagdiriwang ng 150th birth anniversary po niya. Ano pong year na ilagay yung remains niya dito? Nailipat po yung mga remains ni Mabini noong July 23, 1956. Yun din po ay kasabay ng pag-open po ng museum po natin dito po sa Barangay Talag. So itong bahay kubo po, ito po yung reproduction ng bahay po ni na Apolinario Mabini. So ito po yung, so before po malit lang po talaga siya. So ngayon ginawa po ng NHCP, pinalaki po siya para maka-accommodate po tayo ng bisita. Pero dahil po sa mga materials, purong kahoy po na ginamit, may tendency po na nasisira na rin po siya. So, by this year naman po, naka-line up lang po siyang i-restore po at i-aayos din. I-open po siya sa public once na naayos na po siya. So, nandito po tayo sa loob. So, makikita po natin yung mga paintings. Itong mga paintings po natin ay siya ginawa noong 1964 in commemoration po ng 100 years of Apolinario Mabini. So, meron po tayo dito. Ito po siya ay gawa siya ni Rudy Herrera. Siya ay nanalo po ng second prize. Ito. And then sa kabila naman po side po natin, yan po ay gawa ni Alejandro Cortez na nanalo ng third prize. Ito. So ano pong sinasalamin nito? So pinapakita po dito yung Mabini meeting with Aguinaldo. So yung first time na pagkikita ni Mabini at ni Aguinaldo. Ito po, bali ito si Aguinaldo. Yes po. At ito po, kilala niyo po kaya siya? So probably mga kasamahan po ni Tropa lang, Aguinaldo. tropa. Yes. So saan po tayo unang pupunta? Okay, so let's proceed po sa ating first gallery, yung Kabataan ni Pule. Okay po, so in this gallery po, na-highlight po natin yung pagiging kabataan at pagiging estudyante ni Apolinario Mabini. Kasi makikita po natin dito yung mga naging teacher ni Mabini, si Padre Valerio Balamanan, yung kanya elementary days po niya. And then, dito naman po sa Colegio San Juan de Latran, kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor in Arts or Education po. Then lastly po, si Mabini po ay nakapagtapos ng Law sa University of Santo Tomas.
Dito naman po sa mga showcases po natin, ayan. So makikita po natin dito sa ating showcase, ang original po na salamin, botones, paperweight at ferrule. Dahil kasi mabili isang teacher, so meron siyang teaching stick. Po, then sa kabila naman po, yan po yung mga school records ni Mabini na kung saan ang mga grades daw po ni Mabini ay sobresaliente. So kung i-convert po natin sa ating mga grading system, ngayon na yung highest honor. Wow. So, ito po yung mga kopya. Yes po, sa Colegio San Juan de Latran at sa UST. And then po, meron po tayo dito ng bahay na ito po ay naging boarding house ni Mabini noong time po siya ay nag-aaral sa Manila. Itong boarding house din po ito ay naging bahay na rin po nila dahil yung kapatid po ni Mabini na si Agapito, na pangasawa niya po yung anak na mga Castañeda del Rosario. So later on po, dyan po ang naging bahay ni Mabini at dyan po siya namatay noong May 13, 1903. So, ito pong bahay na to, ma'am, hanggang ngayon ay nakatayo pa o Yes nag-exist po. pa? Nakatayo po rin po siya, subalit siya naman po ay nalipat na sa compound ng PUP Santa Mesa at isa na rin po siya museum na pwede po rin natin puntahan. Ah, okay. Nice. Galing. Okay, so dito naman po, so mayroon po tayo ditong rare photo ni Apolinario Mabini na kung saan siya po ay nakatayo. So isang indication lang po na si Mabini hindi siya lumpo since birth. Oh. So, kailan po siya nalumpo? Nalumpo lang si Mabini at the age of 31 going 32 years old. So natapos po niya yung kanyang pag-aaral at the age of 30 years old. Tapos ito rin po ay School records din. school records niya. Yes. Isang panyo. Ah, Na itong wow, panyo. pong, Ito yung Yeah. original na panyo. original po siya na panyo. Ito pong panyong ito ay niregalo ni Mabini sa isang kaibigan niya pong babae. Paglilinaw po, kaibigang babae. Kaibigang Na si babae. Florentina Cesario na taga Tanawan. Taga-Tanawan. Yes po. Taga. Ito talaga yung panyo ni Panyo po. Kapole. Panyo ni Mabini na binigay niya Binigay po niya sa babae. kay Florentina Cesario. Wow. May ganun pala, no? I see. Galing. Then original po na study table at chair ni Mabini. Ito po ay original na mesa ni Mabini. At Pati yung upuan na yun. Ayan. Pati po yung mga libro. Pati po Dahil yung si libro. Mabini ay mahilig po siyang magbasa. Kaya sa bahay po nila, hindi po nawawalan ng tables. Tables. Kasi nga, kalimitan nakaupo at lagi lang siyang nagbabasa. Oo, galing. Nagbabasa, nagsusulat. Okay po, in this area naman po, makikita po natin. So, in 1800s, yung may privilege lang po makapag-aral that time ay mga kalalakihan. And then yung mga kababaihan po natin, sila po yung mga naiiwan sa bahay para gumawa ng mga household chores. So bakit po ganon? Na bakit pina-priority ang mga lalaki? Dahil that time daw po, ang mga lalaki sila daw po kasi magdadala ng pamilya, sila yung kailangan magtrabaho para itaguyod ang pamilya. So kaya daw po yung mga kababaihan natin, no need for them to study. Kasi nga, mga lalaki yung magpo-provide para sa kanila. Ayan. So dahil din sa kahirapan din po ng buhay ni Mabini, wala tayong nakuhang pictures ng nanay niya. So ito Oh. po ay isang sketch lang po siya. Okay? And then, ang nanay po niya ay isang tindera ng kape. Tindera ng kape. Barako. Barako. Yun yung delicacy dito po sa Batangas, kapeng barako. And then sabi ng nanay niya, si Mabini gusto niya maging pare. Mhm. Pero sabi naman ni Mabini, tumanggi siya dahil sabi niya, pwede naman ako maglingkod sa Diyos habang naglilingkod sa bayan kahit hindi ako isang pare. Ayun po yan. So, si Mabini po talaga nung ever since hindi sila ganun kayaman. Hindi po. Kasi sila po ay 8 magkakapatid, all boys. Then out of them, siya lang po talaga yung nagpursiging mag-aral. The rest po, tumulong po sa family, sa tatay niya as a farmer po. Ganun ang ginawa. So, sino po to? Ito naman po ay replica lang po na kanyang toga. Kasi may Toga. kwento po tayo dito na supposed to be dapat hindi makaka-attend ng graduation si Opo. Mabini. Kasi wala siyang pambili po ng set ng toga. Pero dahil si Mabini po, bilang abogado, pinapractice niya yung pagiging lawyer po niya. Nagbibigay na siya ng mga advices, ganyan. And then, may pumunta po sa kanya isang babae na taga Santa Cruz, Manila. Kasi daw yung babae yun, sa dami na nilapitan mga abogado, hindi siya na-convince. Pero pagdating niya kay Mabini, nung once na pinayuhan siya, binigyan siya ng advice, sa kanya po siya naniwala. And then, nung time po na yon, hindi kasi nagpapabayad si Mabini. So, in return po ng babae, nung nabalitaan po niya na walang
susuoting toga si Mabini. Pinadala niya po siya ng set ng toga. Set, ganun Yes. palang kwento, no? So, ito po yung ay buod din po ng buhay niya. Yes, yung mga sinasabi po ng mga kaklase, naging kaibigan, na si Mabini po ay tahimik lang sa isang sulok, Opo. nagbabasa. Hindi siya yung galing bata, kagaya ng mga bata na takbo ng takbo, laro ng laro, hindi po siya. Kumbaga, parang yung epelido niya, Mabini, mahinhin. Ganun Ayun, po ngayon siya. pala yun. So, yung pangalan ni Apolinario, saan po siya nakuha? Sa ano po, sa isang santo. Sa isang santo. Yes po. Ang pangalan ni Apolinario ay galing sa isang santo. Yes po. Wow, ayun Saint pala yun. Apolinar de Ravenna. Ayun. Ayan. Kasi talaga lahat ng pangalan may pinanggagalingan po. talaga. Parang that time, yung parang July 20, parang feast na yun ng Saint Apolinar de Ravenna. Kaya doon siya ipinangal. I see. Ah, So, yun guys, pupunta naman kami sa Gallery 2. so Gallery bago 2. tayo mag-proceed po sa Gallery 2, meron po tayo ditong glass painting. Oo. Ito, Ayan. sino po lumikha nito, ma'am? Yan po ay ginawa ni Pancho M. Piano noong 2014 in commemoration naman po ng 150th birth anniversary ni Mabini. Wow. At pag-open po ng ating modernized museum. So, kailan po nga pala nagsimula tong Mabini Shrine? Nag-open naman ang Mabini Shrine since 1956. Mhm. Kung napansin po natin yung building natin sa labas, yun pa lang po yung museum that time. And then Okay. itong building natin nga, noong 2014, inopen siya as a modernized museum. Wow. So, guys, ito pala yung original paint ni Pancho M. Piano, Pancho M. na taga Bicol. Wow. So, ito, Gallery 2, ang Mabini Reformista. Okay, so dito naman po, ina-highlight naman po yung pag-join ni Mabini sa isang brotherhood or fraternity, kung tawagin po natin ay Masonry. Mason. Member pala si Yes. si Mabini ng Mason. Mason, kung tawagin ngayon. Yes po. Mhm. So, pinakilala po siya dito ni Don Numeriano Adriano. So, sino si Don Numeriano Adriano? Siya po yung boss si Mabini sa court. Kasi nga itong si Mabini, dahil sa kahirapan po ng buhay, kailangan niyang mag-working student. So, nakakitaan siya ng talino at galing ni Numeriano Adriano. Ipinakilala po siya dito sa Masonry. And then, nagkaroon po sila ng election all over the Philippines. And Mabini was elected as the Grand Orator with the pen name of Katabay. Yun, Katabay. Yes. So, siya ang Grand Orator. Orator. Oh, okay. Ganun pala si Mabini sa Mason, no? Yes. So kaya po pag may mga activities po tayo dito like birth anniversary and death anniversary ni Mabini, may mga Mason po na nag-alay ng bulaklak para po sa Oh. So, ito yung mga sa panahon natin ngayon, itong mga Mason, sila yung mga yung premium ang buhay sa ngayon. Yes po. Hindi ka magiging Mason pag wala kang Kahit naman po nung tayo ni Mabini, ang nakakasali lang talaga dito, kalimitan ng mga politiko, politiko. mga businessman. Mhm. Pero si Mabini, ay naging susi lang niya pagpasok dito, yung talino at galing ni Mabini. Wow, ganun pala talagang katalino si Apolinario Mabini. So, yung sa blinds po natin, kung mapapansin natin, yan yung lumang Sampaloc, Manila. Wow. Ayan po So, ito siya. yung niya, itsura dati. Itsura ng Sampaloc, Manila. Sampal. Ito naman po yung Bagong Bayan o yung Luneta Party siya Luneta Park ngayon. Na kung saan po na-execute si Dr. Jose Rizal. So sila po yung mga miyembro ng mga Masonry, si Ambrosio Flores, April. Numeriano Adriano, Faustino Villaruel at si Jose Dizon Mantaza. Wow. Ito pala yung mga grupo nila, no? Then ito po yung Intramuros. Oh. Ayan, kung mapapansin yung mga cannonballs that time. Oo nga, may cannonballs, no? Ang ganda ng Intramuros talaga. Yan, dito naman po yung Hospital ng San Juan de Dios. So, bakit may hospital? Ano po yung San Juan de Dios ngayon? Nag-exist pa ito ngayon, ba? Yes po, pero yung San Juan de Dios, kung saan po na hospital area si Mabini, ay siya po ay nandun sa loob ng compound ng Intramuros. So, siya po yung ngayon daw ay kinatatayuan ng LPU. Oh, Like, yung Lyceum of the LPU. Philippines po sa Intramuros. So, sigurado anong po siya, no? Nabago na. Yes. Siguro. So yung Hospital San Juan de Dios, yun po yung time na si Mabini po ay na-hospital arrest. So kaya po meron tayo dito, at ito man po ay replica ng kanyang hospital bed. Hospital bed. Ayun po.
So dito po makikita natin may mga doktor naman po na sumuri sa kanya kung bakit siya na-paralyze, kung bakit namanhid yung half ng body ni Mabini. Ayan. Pero that time po hindi pa rin po nalaman kung anong cause ng paralysis po niya. Paralysis. So nalaman lang siya ay 1980s na po. Kinuha yung mga piece ng buto ni Mabini. Chinek po sa Philippine Orthopedic. And then doon lang po natin nalaman na polio yung cause ng paralysis po niya. So 1980s na po yun. Yan. So dito yung La Liga Filipina. Ito. Saan? Famous din to, La Liga Filipina. Yes po, yan yung kung saan si Dr. Jose Rizal, ang founder po ng La Liga Filipina, na kung saan si Mabini din po, siya po ang kalihim o secretary ng La Liga Filipina. And then, nung nabuwag yung La Liga Filipina, na itatag naman po yung KKK. Tapos si KKK. Andres Bonifacio yung namuno. Oho. So, ito yung mga member din. Yes po. Pero hindi rin po siya nagtagal dahil nga kulang sa fundings, wala mag-sponsor. Na, nung time po na yon, naitatag naman yung Cuerpo de Compromisarios kung saan may mga nag-sponsor na po na kung saan doon po ulit sumali si Mabini dahil parehas po sila ng hangarin ng La Liga Filipina. So, ito po mga flag nila dati. Flag. Yes po. So Flag dahil wala nila. tayong mga official flags pa that time, pero po yung mga generals po natin, may kanya-kanya po siyang flag. So ito naman po ay flag po ni Gregorio del Pilar, Kay Goyong. kay Goyo. Kay Goyong. Flag ni Goyong. Apo. And then ito naman po ay flag ni Mariano Llanera. Mariano. Mariano Llanera, yes. Genera. Wow. Parang ano siya, no? Parang pirate. Yes po, kasi parang nasa time ng digmaan. Yan. Oo nga. Wow. Ganun pala. May kanya-kanyang flag pala sila. Tapos ito naman po yung kabayanihan sa Bagong Bayan, kung saan ito yung mga nabitay sa Bagong Bayan. So supposed to be dapat kasama dito si Mabini. So ito sa 13 Martyrs of Bagong Bayan. It should be 14 including Mabini. Oo. Pero dahil nga si Mabini po ay na-hospital arrest, so hindi siya nakasama sa execution. Nakaligtas. Ayan, so nakaligtas po siya. So kaya ito ay naging 13 martyrs lang. So guys, ito na ang Gallery 3. Mabini Revolutionario. Sige po. So dito naman po, ito po yung time na si Mabini po ay na-hired bilang personal advisor ni Emilio Aguinaldo. So paano nga ba nagkakilala si Emilio Aguinaldo at si Mabini? May idea ba kayo? Revolutionario. From Batangas to Laguna, Cavite. Dahil sa mga kaibigan din. Yes, sa mga kaibigan din. Yes, so dito po yun. Ayan. So nagkakilala si Mabini at si Aguinaldo through Felipe Agoncillo. Si Agoncillo. Felipe Agoncillo ay taga Batangas. Batangas na Agoncillo. Asawa ni Marcela Agoncillo na unang tumahi ng watawat ng Pilipinas. Oh, yun pala yun. So nagpahanap po si Aguinaldo na magaling na pwedeng tumulong sa kanya na mag-build ng government. And then he recommend Apolinario Mabini kasi that time tumutunog na po yung pangalan ni Mabini. So pinakilala po siya. At first, nagtaka si Aguinaldo, bakit si Mabini? Lumpo, nakita na po niya. So, that time pala na-discriminate siya. Saan lumpo May makakatulong sa akin discrimination na pala dati. Yes, mag-build ng government. Pero, nagsalita si Mabini, and then di natin alam kung anong sinabi niya. Pero at that time, na-hire siya bilang personal advisor ni Emilio Aguinaldo. So, ito naman po yung landas ng tungo sa revolusyon. So, kung mapapansin nyo, ito po ay mga hot spring sa Bae, sa Laguna. Kasi pinaniniwalaan po ni Mabini na yung mga hot spring ay pwede po makagaling doon sa half ng body niya. So every time po napupunta siya ng Laguna sa hot spring, naglulublob siya doon and then doon siya gumagawa ng mga constitution or something, kung ano man sinusulat niya. Kasi nga pinaniniwalaan niya yung init ng tubig ay pwede po makagaling sa half ng body niya. Wow. Yeah, so makikita si Goyong. Gregorio del Pilar, the favorite of Emilio Aguinaldo daw po. Then isa sa mga matinee idol that time. Oo nga. Okay. Kaya po, so dito naman po si Felipe Calderon. Yan. Si Felipe Siya po Calderon po ay ano? Purong Philippine ho ba? Parang may Parang lahi. may lahi na po May siya. itsura niya. Ito yung talagang original na itsura niya? Yes po, tapos ito yung asawa niya. Calderon. Yung constitution po niya yung na-approve that time. Wow. Kasi dalawa sila ni Mabini. Mambabatas pala siya. Sila ang dalawa ni Mabini gumawa ng constitution, pero yung constitution ni Calderon, siya po yung na-approve dahil
yung constitution po na gawa ni Mabini ay medyo strict dahil nga daw may pagka-Masonic siya. Ayan. Pala yun. And then dito naman po, yung Treaty of Paris, kung saan binenta po yung Pilipinas ng mga Espanyol sa mga Amerikano worth $20 million. 20 million. Yes po. So dito na po yung sasabi nating mga mock battles kung saan para lang may sabi sa kanila na kaya tayo binenta kasi di natin kaya. Ayan, so nagkaroon ng labanan, eme-eming labanan. Ako ay, ano lang pala yun, kuwaring labanan lang pala talaga. Battle lang Kaya po pala yan. walang nagawang Espanyol, no? Tapos ito naman po yung El Valdedero Decalogo na sariling akda ni Mabini na kung saan dito po ay sinasabi is more on for the love of country po. Bali, ang pinagbatayan dito ni Mabini yung 10 utos ng Diyos. Oo, no? 10 utos ng Diyos to. Upset pong isa ay Ito po yung ano siya, yung sa Tagalog. Tagalog version, then Spanish, then English version, English. translated by the NHCP na po siya. Oo. So yung mga pagka-Tagalog niya, no? po kalalim. Medyo malalim din, no? Yes. Lalim. Tapos ito naman po yung proposed na watawat ni Mabini. Ito. Opo. So ito yung... Pero hindi siya na-approve. Opo, kasi medyo mahirap. Pero meron siya mga may dahilan kung Kalabaw. bakit. Opo. Kalabaw. Ito po kasi yan eh. So, ang watawat ng ribusyon ay yard sa pirasong telang asul, 1 yard ang lapad, 2 yard naman ang habang pula. Sa ilalim ng bahagi tela may isang luntiang bundok na sa itas ito ay isang espada kung saan nakabiti ng isang timbangan kulay ginto. Sa itaas na bahagi, isang kitong Arab na ang mga sinag sumasaklaw sa espada at timbangan. Yun din ilang kalabaw sa karurukan ng kalusugan at edad ay tinatampok sa mga dalisdis ng bundok at paakyat upang marating ang simbolo ng Ang katarungan. lalim, oh. So parang meron po talagang simbolo kung bakit niya yan ang ginawa. Malalim yung sinabi niya na yun. Yes po. So napansin niyo po sa ating first gallery, so walang karapatan yung mga kababaihan. So ngayon, nung nasa government na si Mabini at gumawa na siya ng constitution, so isinama niya po doon ang about sa women's right. Na dapat daw po ay meron tayong pantay na karapatan ng mga babae at lalaki. Na isa na doon ay makapag-aral din po ang mga kababaihan sa lahat ng antas, bumoto kung mandidato, humawak din ng mga katungkulan sa pamahalaan, maliban lang kung nagkaroon sila ng kaso sa mga ganon. And then magbayad ng buwis hanggang 21 years old. Kayo pala yun. Ito po. Then sinama din niya sa programa niya po na dapat daw po tinataglay ng Republika ng Pilipinas, yung Pangulo, sa Kongreso at sa Senado. Kung magkaroon tayo ng batayan ng ating ihahalal sa gobyerno na hindi po basta-basta kung sino yung iluluklok natin sa gobyerno po natin. Na sinasabi niya yung Pangulo, dapat daw siya ay may salamin ng kanyang dangal at pag-ibig sa Diyos, pag-ugaling walang kapintasan. Sa Kongreso, siya po yung tagapangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayan. At sa Senado, sila dapat daw po ay may kahusayan sa pag-uugali at lawak ng nalalaman at meron din silang di pangkaraniwang talas ng isip at kasipagan. Yeah, so ito na po yung time na medyo napapaalis na po natin yung mga Espanyol. Naibili ka nga po ni Mabini na kahit na tayo itinrato ng masama ng mga Espanyol, bigyan pa rin natin sila ng parang karapatang pangtao pa rin. Ito pong simbahan na to. Simbahan ng Baler. Sa Baler. Yes po. Ay nga, panood ko yung pelikula dito. Yes po, ni Ann Curtis at saka. Napanood din mo, ma. Yes po. Ayan, dito meron pa yun, sir. Ayan, so dito naman po, so sila sinasabi mga intellectual ng revolusyon. So si Mabini bilang brains of the revolution, Emilio Jacinto as the brains of Katipunan. So magkaiba na po yun. Basta ito po, ma'am. Yan po yung sa Malolos Congress, nung pinresenta po yung Philippine Constitution. Ito parang ito yung naka-away ni ano eh. Yan sila po Andres. dalawa, si Buen Camino at Ito nga, si kilala ko. Paterno. Ito yung dalawang nakalaban ni Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ni General Luna. Luna. General Luna. Yan. Famous yung dalawang yan eh. Oo. So guys, ito tayo ngayon sa Gallery 4. Digmaan laban sa Estados Unidos. Ay, medyo malamig na po dito. Oh, lamig ah.
Ayan, so dito po yung digmaan sa Estados Unidos. So meron po kami dito mapa. May mga press photos din po tayo dito. Yun nga lang, iba dito hindi na function. Sample na lang. Ayan, ito po, ayan. So dito po sinasabi, US attacks Cuba. So in that area. Ito pa yung lugar na yun. Okay. Basta Cuba. Tapos ito naman. Wala, ayaw po. Ito sa Manila naman. Blockades. Ayan, Washington orders USA Asiatic Squadron to blockade Manila. Yun pala. Yung mga kwento pala talaga dito. Ayan, kasi po sa dami po ng mga naging tours. Ayan. Ayan, Spain sends reinforcement to the Philippines. So kaya po yung kanina ay blue dahil mga Amerikano. Then pag red, mga Espanyol po yan. So yun po, yung mga digmaan din sa Manila. Tigmaan sa Manila. Yun lang po ayan. So guys, pag pupunta kayo dito, pwede kayong pindutin na para maglalarawan sa mga nangyari noon. Opo, yun po kasi yung kaya sinasabi nating modernized museum dahil may mga interactive po tayo na nandito Opo. na para po yung mga bata, may enjoy nila yung museum po natin kahit hindi sila ganoong magbasa. So yun po kasi yung mga target natin, mula bata hanggang pagtanda, ma-appreciate po nila yung museum po natin. Okay, so dito po may mga exhibiting po tayo. Ayan. Iba-iba po siya. Ito po yung mga dyaryo o magazine. Mga mapa. Ito mga replica na rin ito. Yes, forever. Then yung mga barko po na dumaong dito sa Pilipinas. Tapos yun dito sa baba. And then may idea po ba kayo bakit tayo nagkaroon ng Phil-American War? Pero dahil nga po yung sinasabi natin unang putok ng digmaan. Na kung saan po itong si William Walter Grayson. Ayan, so sa bandang Santa Mesa, Manila po yan. May nakita siyang 3 Pilipino. And then ang sabi niya ay halt. Siyempre po yung mga Pilipino hindi sila aware sa wikang English. So halt, parang Stop. ang hindi nila lang hoy. So parang dined mo lang nila yan. So yun naman, hindi niya alam. Dined mo lang siya. Pero dinadalas yung lakad yung mga Pilipino. Apo. And then nakala niya susuguri na siya. So ang ginawa naman niya, sa takot niya, parang pinuputukan niya po yung mga Pilipino. And then nakinig ng kampo ng mga Amerikano at doon na po sumiklab yung Phil-American War. So para nagkaroon po tayo ng miscommunication, language barrier. Sa punto na yun. So doon lang po. Doon pala, ayun ang unang putok. Yan, kaya tayo nagkaroon ng Phil-American War. Ang unang putok ng digmaan, ayun nga pala yun. Unang putok ng digmaan. Ayan, so dito naman po, meron din tayong mapa ng Pilipinas. Ayan. Wow. Ay, ano yun. Galing So yung makikita po natin yung mga areas kung saan po nagkaroon ng iba't ibang banta ng digmaan. So umpisahan po natin. So nung Mayo 1898, gang area po yan. Tapos sumunod, Hunyo 1898. Ayun ulit. Yan, Hulyo 1898. So almost nakakover na po yung buong Luzon. Luzon. Tapos, ayan, Pati pala Batanes, no? Yes po, halos. So, mas malaking naging coverage ng sa Luzon. Then, the Visayas na po siya, noong November 1898. So, ayan na po yung buong halos Visayas. So, papunta ng Mindanao. Ayan. So, mostly yung hindi masyado epektado yung Mindanao. Oo. And then, sa mapa kasing ito... Pati pala Baho di Masinloc na sakop nila. Ayun, Masinloc. Ito pong mapa kasi natin ito ay 1800 map. Kaya kung mapapansin po natin, iba pa yung pangalan ng mga lugar. Iba pa yung pangalan talaga dati. Yes po. Ito, may idea ba kayo ito ng lugar ng Prinsipe? Aurora? Ayan, yes. Aurora, ayan. tama. Ito, Siguran. Isla Paragua. Yun ang pangalan ng Palawan natin. So, yan ang Palawan ngayon. Ang pangalan ng Palawan ay Isla Paragua. Parating ano ba dyan? Di pa Mahal ng pamasahe. Tapos mga Isla de Capiz, Isla de Capi. Panay. Parang Iba may nga ang mga pangalan isla nila po, dati, yes no? po. Ayun, Isla de Mindoro. Ayun talaga pangalan niya. 1800s na mga. 1800 map po. Wow.
Ayan, so ito naman po yung Banta ng Kasarilan. Ayan, so ito na rin po yung time na si Mabini po ay nag-resign sa gabinete ni Aguinaldo. Kasi ito po yung time na nagkakaroon na sila ng argument na anong use ng pagiging advisor ko sa'yo pero hindi mo naman nasusunod yung mga pinapayo ko. So yun yung the time na nag-resign po si Mabini. Nagtampo na pala. Nagtampo na siya, yes. So ito yung talagang parang picture po ni Mabini. Wow. Yan, ang height po ni Mabini ay 5'7". Ah, matangkad din. Matangkad siya sa typical na Pilipino Oo, po. that matangkad time. nung araw. Ayan, ito si Antonio Luna. Idol ko eh. Ayan. Kaya nung nag-resign siya, parang Mabini the brace of insurrection na. Then dito naman po, meron po tayong mga iba't ibang mga ambassador or representative sa iba't ibang bansa. Yan, si Felipe Agoncillo sa Washington, si Juan Luna sa Paris, Thomas Arjona sa Madrid, Antonio Regodor sa Londres or London po siya ngayon, Mariano Ponce, Tokyo, si Zarkal sa Australia. Dahil si Mabini po, siya po yung kauna-unahan nating Secretary of the Department of Foreign Affairs. Wow, siya pala yung unang-una. Yes po. Pero hindi siya nakarating sa ibang bansa. Dito lang din. Dito lang siya. Okay. Ayan guys, ito sila. Dito meron po tayo yung stereoscopy. Ito po ay silid. Stereoscopy. Wow. Ito yung... dito yung first prize ng ating 1964 na painting competition. Siya po yung nanalo ng first prize by Angel Cacnio. Ito po yan. Sige, pwede siyang hawakan. Tapos, yun nga lang manually pagkapalit ko ng picture. Ang tawag dito sa kanila. Yung kung mga, nung mga bata pa, parang Yung laruan. sa camera na dipindot May na. 3D na. Yes. So guys, subukan natin yung gamit nila nung araw. So pagka malabo yung mata mo, Pwede niyo po siyang i-adjust, i-forward or i-backward. ay ito. Sa baba po ito, sir. Ay ito. Ito po. Pero huwag po masyadong malayo. Wow. Ayan. O nga no. Pagka malabo mata mo, pwede ito. Tapos we have 64 pictures po na pwede yung makita. Uso na pala yung mga gatong gadgets dati, no? Actually, ginawa lang po natin yan as an interactive din natin. Para naman yung mga pictures po ng mga nakaraan, pwede po natin, Pero yun po yung meron na talaga nung araw. wala pa po. Up lang. Kaya, ano yan nga, interactive lang. Pero interactive. So, ito naman po yung continuation pa rin po ng ating Yung painting po sa baba. last painting, yes po. Yung pagsusulat niya ng El Valdedero de Decalogo, yung Constitution. So, Gallery 5 po about po siya sa War in Luzon, sorry. Warren Luzon. War in Luzon, eh. So, dito po. So, dito po, mayroon po tayong mga original weapons na ginamit po ng mga Amerikano. Meron po tayo ditong espada at revolver. Revolver. Then, gamit po ng mga Pilipino, yung gulok, itak. Ayan. Wow. Meron din po tayong spear, Ito paggamit naman ng mga katutubo. katutubo. So legit All guys. originals po. Yung mga collection po natin dito, it's either niloloan po siya natin sa National Archives or iniloloan po natin sa mga collector po ng mga... Then ito naman po yung sample trench. Yan po yung mga ginagawa ng mga Pilipino na nagiging taguan po nila. Okay. Sample And then that trench. time din po, may na-build po ang mga Pilipino na trench po na bulletproof. Bulletproof. Yes, so ganyan katatalino at mga Pilipino. Wow. Yan yung kanyan po natin, ayan. So yan po kanyan ay hindi siya ginamit yung time ng Phil-American War, pero ginawa po siya nung time ng Phil-American War. Dahil ito po ay gawa sa kahoy. So, originally, ito po ay nakadisplay sa bahay po ni na Aguinaldo. Wow. Sa Cavite po. Kawit Cavite. Kahoy. Ito kahoy lang talaga. Kahoy lang po yan. Siguro nagpa-personalize po si Aguinaldo. Oh, sinasabi lang sa kabayo. Tama ba? So, may sabitan eh. Yan, tapos ito na po yung mga outstanding commanders po ng buong Luzon.
Ayan, sa buong Luzon. So, may sa Central, may sa North, may sa South. Makari sa kayo. Legend. Ano pong probinsya nyo? Baka meron kayo dyan Naguna po ako. sa Rizal lang talaga. Rizal. Ayan, kay Pasiano Rizal. Pasiano. Kapatid po ni Dr. Zerzal, kuya niya. Then, sino po yung kilala yung pinakabatang general? Si Goyong. Si Goyo. Ito po yan, di ba? Si Gregorio del Pilar. Gregorio del Pilar ay naging general at the age of 23 years old. Pero may mas bata pa po sa kanya. Oh, wow. Hindi lang May mas talaga- bata pa pala kay Goyong. Yes, hindi lang po siya ganun kakilala, unlike Oo. Goyo. Ito po si Manuel Tino. Naging general po siya, Pilipinong general sa edad na 21 years old. Bata. Anong lugar to? Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yes. Oh, akalaan, Tapos- binuhay tayo ng mga edukasyon na si Goyong pinakabatang general. Meron Yes, palang mas bata Then pa. may kaisa isang babae dito, si Agueda Kahabagan. Kaisa Agueda. isang babaeng general ng Luzon. Ayos ah. So, kung napansin nyo, merong hindi Pilipino. On. Si David Fagan. Ayan. So, dahil nga, Bayani siya. yes po. So, dahil nga mga Amerikano po that time ay galit sa mga Pilipino sa mga itim kulay. So, kahit pati yung mga Kalahi kalahi nila. Amerikano na pero Black Americans, kalaban din po nila yan. So, ang sabi niya, so, business sumapi ako kasi kalaban din yung mga puti. Sumapi siya sa kampo ng mga Pilipino. Pero nung dumating dito yung mga Amerikano, may mga negro din silang kasama nun. Wala po. Wala pa. Parang ano lang, nung sa time na sa era din nila sa US. So itong si Fagan. David, pumunta talaga ng kusa dito Yes, para po. lumaban. Parang gusto niya tumulong din sa mga puti kasi Amerikano. Pero parang binis. Sinalabas niyang ganun. Oo. Ayun pala Kahit yun. nga yung kampo ng mga Black Americans ay David tinutunog Fagan. sa nila. Ano guys, David Fagan, isang negro Amerikano. So sinasabi ito naman po si Miguel Malvar, last high-rank general who surrender. Ang pride ng Batangas. Yes po. Siya supposed to be the second president po din ng Pilipinas. Pero dahil nga po walang naiwang mga documents, hindi siya ma-declare as a second president. Pero kasi yung time na nawala po si Aguinaldo, sa kanya po binilin Binilin. yung mga pangangalaga sa buong pwersa that time. Kaya siya ay sinasabing last high-rank general who surrender. Kasi si Simeon Ola, yung last general who surrender from Bicol. Iba pa rin po yun. Parang ordinary general. Bicolano. Tapos si Gregorio Aglipay, siya po yung founder ng Aglipayan Aglipay. Church. Aglipayan Church. Ayan. Yung pala yun, Aglipay. Siya pala yung founder talaga nun. Yes po. Ayan, so bago tayo magpunta ng Gallery 6, ito naman po, yung painting ni Juanito Torres about sa Balangiga Massacre sa Samar. Balanggiga, ito yung kinagalit ni Duterte dati, no? Yes po. Balanggiga. So yung mga Pilipino, nagdamit sila ng damit babae para Galing, ah. kalabanin ng mga Amerikano. Ayan. So marami din mga pwersa na Amerikano na namatay that August. time. And then nag-revenge sa mga Amerikano. So yun nga, nangyari yung Balangiga Massacre na yun. Na kung saan, parang na-wipe out. So guys, ito na, gallery number 6, Digmaan sa Visayas at Mindanao. Na-wipe out po yung buong Balanggiga. Ito yung bell. Visayas, yes. Yan. Replica ng bell. Naging trending to gawa ni Duterte eh. Yes po. So, kinuha ng mga Amerikano yung bells ng mga Pilipino bilang trophy sa pagkapanalo laban sa mga Pilipino po that time. Kasi nga nung gumanti sila, so nanalo sila sa digmaan, kumbaga naubos talaga halos lahat ng mga tao sa Visayas. Apart na yun, sa Samar. And then yun nga, tinangay nila yung mga bells po na yun. Parang ano niya, trophy nila. Trophy. And then, nung time nga po ng Duterte administration, na ibalik yung mga bells po natin. So, ang ngayon po, nandun na siya sa Balangiga Church Ang sa galing. Samar. So, meron po tayo dito mga original weapons din po from Visayas at Mindanao. So, sa Visayas, meron po tayong laktaka, isang uri ng kanyon. Kanyon. Panabas, used for execution, pangpugot siya ng ulo, kaya ganyan po yung korte niya.
Then sa Mindanao, meron po tayong Cris at Campilan. And then naman po sa mga puno po natin, may makikita kayo dyan. Every hole, iba-iba po ng mga pictures, text about war in Mindanao. Pwede pong tumungtong siya. Matibay po yan. Wow, ang galing. So, isa rin po yan sa mga interactive po natin. Magkakaiba sila, oh. Yes po, iba-iba po. May mga ibang kwento dito, guys. Sumilip kayo dito. May mababasa kayo dyan at may mga larawan. Na naglalarawan. Nung digmaan nung araw. Galing. Modern museum talaga. Galing, ah. Yan sila naman po yung mga outstanding Filipinos ng Visayas at Mindanao. Kaya meron po tayong Teresa Magbanwa. Teresa Magbanwa. Yes po, isa lang din babae ng Visayas. Mga pinuno. Yes po. Meron po nga tayo dito taga Batangas, si Ananias Shock, no? Daming Batanggenyo, ah. Pero kasi po, that time kasi naka-assign siya sa Visayas. Kaya doon siya Doon siya nilagay. nalagay po. Pero kung kilala niyo po si Senator Shell Jock, no? Yung joke nun. Lolo po niya yun. Descendant pa rin. Descendant siya ni Ananias Shock. Mga tubong Taal, Batangas po sila. Guys, gallery number 7, ang Pamana ni Mabini. Pamana ni Mabini. Yan. So, nandito po yung mga showcases po natin. Kung saan meron po tayo yung mga libro, alay kay Mabini. Yung mga pera kung saan po siya nailagay. Yung mga libro, mismo mga libro na binabasa po niya. And then, mga Inabot commemoratives. pa to eh. Ikaw, inabot mo to. Inabot mo yan. Ito. Yan. Ito po yan. Yan ay tinaste natin. Hmm. 2,000. Ito, inabot ko. Yan, kung napansin nyo, kung hindi nyo na ano po, ito meron tayong mukhang dollar na Oo, peso. ano? Dollar. Piso po yan, si Mabini. Ano? Si Inabot mo Mabini, yan? Hindi niya inabot. so si Mabini talaga siya una pong nailagay sa piso bago si Dr. Jose Rizal. Ayun Kasi pala. aside from being the first secretary po ng Department of Foreign Affairs, si Mabini rin po ang kauna-unang Prime Minister ng Pilipinas. Wow. Yun to. 1918? 1819. Yung 1900s po yan. 1900s. Parang dollar nga, no? Yes po. Kasi ginamit siya American period eh. American period, kaya ganun itsura. Tapos original handwritten po niya. Ayan. Oh, paras pala kami ng sulat ni Mabini. Yan. Tapos yung mga libro na binabasa po ni Mabini. Hmm. Tapos ito naman po ay bracelet po yung kay Mabini dito. Bracelet ito. So nilagyan lang po natin ito para at least alam po natin yung use. Ah, para dito. Yes po. Ano? Galing. Tapos itong kabila naman ay Mga libro din po, then dictionary. Kasi nga para mas ma-improve ni Mabini yung speaking English. ito talaga original na hinawakan ni Mabini. Yes po, original na mga binabasa ni Mabini. Grabe. Masisira ulo ko. Dito lang, baka hindi ko nakayanin. Dito pa kaya. Yun nga lang po, wala kasi dito yung yung isang patunay na kaya ni Mabini magsaulo ng isang libro, yung Florante at Laura po, na ginawa niya. Ako, commemorative to na coins. Yan, yung 2014. So, galing po siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, then USB. Kasi noong 2014 po, ang nag-inaugurate ng museum natin ay si President Pinoy. Pinoy. Apo. Galing. Tapos ito. So, ito yung mga museum po natin before. Ayan. Noong 1950s, ito lang po itsura talaga niya. Then ito yung nasa PUP ngayon. Mm-hmm. Yung Santa Mesa. Yan, tapos yung barko na Ang barko, ito. ipinangalan. Iba to. Yung Santa Mesa. Yan. So, ito naman po yung mga original na gamit ni Mabini at ng kanyang pamilya. So, meron tayong banga. Tapos baul. Upuan. Diyan po mismo namatay si Mabini noong May 13, 1903, around 11 p.m. ng gabi sa Nagtahan, Manila. So, namatay po siya dahil sa sakit na cholera at the age of 38 years old. 38 years old. So guys, ito yung original na upuan. Buti, nandito po. Buti, na-preserve po, no? Yes po. This collection po ay donated by the family of Mabini. Wow. Ito rin po ay table din ni Mabini. Ito Table. rin nasa Santa Mesa din. Yes po, table and chairs. Tapos yung mga cabinet. And original na orasan. Aparador. Ito yung aparador niya. Original din. Kanya din po yan. Yes po, lahat po yan. Ang bigat siguro nga. Ang bigat niya. Ilan po yung taong nagbuhat yan?
Hindi ko lang po sure nung nilipat kasi wala pa ako doon. Wala pa. Tapos ito naman ay Then ito flag. naman po yung flag na kung saan po ay ginamit nung tinransfer ang mga remains ni Mabini from Manila North papunta po dito. Oo. Yung flag na pong ito ay yung niraise po natin dito sa ating flagpole na mismong si Emilio Aguinaldo po yung nagtaas. Nung panahon po na yun. 1956. 1956 na flag. Yes po, ang Wow. ginamit. Yung mga medalyon, mga pera din. So ito, sigurado alam ko na kung kanino to. Yan, ito lang po yung kabaong na ginamit noong 1956 para dalhin po yung mga buto ni Mabini. So Mabini. kaya maliit, Buto na lang yan. buto lang po yung inilagay natin dito. Then ngayon po wala na po siyang laman, nandun na po sa puntod niya sa ibaba. So ginamit po siya ay July 23, 1956. Simula po yun ang pag-open po ng museum po natin dito po sa Barangay Talaga. Itong Barangay Talaga po, ito po yung birthplace at final resting place ni Apolinario Mabini. So ito pong lupa na to, sa pamilya niyo, Mabini Before po po talaga. siya ay lupa ng 5 families of Mabini. Mhm. And then binili po siya 1950s ng government na piso per square meter para po pagtayoan ng kanyang museum. So kaya kung magtatanong po tayo ng mga descendant po niya, sila po ay nakatira sa paligid po ng museum po natin. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Tanawan, Batangas, mas nakilala natin si Apolinario Mabini, hindi lamang bilang isang bayani, kundi bilang isang taong nag-alay ng kanyang talino, tapang at prinsipyo para sa kalayaan ng ating bayan. Sa kabila ng kanyang kapansanan at mga pagsubok sa buhay, hindi siya sumuko sa kanyang pinaglalaban. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kanyang buhay na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso at paninindigan para sa tama. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa makasaysayang paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, paalam!